Kung gusto mong maging maayos ang samahan ninyong mag-asawa, gawin mo ang mga sumusunod. Unang-una, learn to communicate. Sa mag-asawa, hindi pwede yung walang imikan, cold war, o bahala siya sa buhay niya. Siyang may kasalanan, bakit ako ang kakausap sa kanya? Let me share with you guys about the journey of my marriage. Foreigner ang asawa ko, Amerikano siya. Hindi naging madali ang first year ng marriage namin. Kahit na ba dati ako missionary at mga foreigners din ang mga kasama ko, it's a different story kapag foreigner ang asawa mo. Since Amerikano nga ang asawa ko, nahirapan ako kasi yung mga American, they are very blunt, straightforward, direct to the point, they're not beating around the bush. Wala silang paligoy-ligoy, sobrang prangka sila at sasabihin nila sa iyo kung ano ang gusto nilang sabihin. It doesn't matter kung masasaktan ka. Ito yung naging big adjustment para sa akin dahil I'm an introvert person, shy type person ako, and I hate confrontation. Na-realize ko na kung gusto kong mag-work itong marriage namin, I need to compromise. I need to come out of my shell. Kailangan kong isang tabi muna or itapon ang kulturang kinasanayan ko. I need to learn na maging open and honest ako about my feelings. At first, ang hirap talaga, nahihirapan ako. Palagi akong umiiyak at tinatago ko sa husband ko yung nararamdaman ko kahit nasasaktan ako. It's so funny kasi kapag nasasaktan ako, bigla akong tumatahimik at tinatanong ako ng husband ko, "Hey, why are you so quiet? Are you okay?" Ako naman, pipilitin kong mingiti. Sinasabi ko, "I'm okay, don't worry." Pero in reality, nasasaktan ako because Americans, they are brutally honest. Nila, prangkahan. Masaktan ka na, wala silang pake. Ang importante, masabi nila sa iyo kung ano ito. At during those time, talagang nagsumikap ako. I've learned to stand up on my own. At kahit nahirapan ako, sinasabi ko sa asawa ko, "Hey, we need to talk about things." At nagsimula akong i-open up sa kanya yung nararamdaman ko. At unti-unti kong natutunan na dapat pala sa isang relasyon, importante yung komunikasyon. At natutuhan ko rin na kapag nagko-communicate ka sa asawa mo, kailangan maging marahan ka rin sa sinasabi mo. Choose your word wisely. Yung salitang hindi sila masasaktan. Yung salitang totoo pero may kasamang pag-ibig at katotohanan. Kaya kaibigan, if you are married to a foreigner, these are the things that you need to do. Kailangan matuto ka, makibagay sa kultura, malaking adjustment, oo, pero it will help your marriage tremendously. Magiging maayos ang samahan ninyong mag-asawa. Kasi in the beginning, kung hindi ka magiging honest sa asawa mo, hindi maayos ang relasyon ninyo. Kasi iisipin ng asawa mo, everything is okay, walang problema, at you're seeing eye to eye, nagkakaunawaan kayo. Pero kung in reality, hindi pala okay sa'yo, hindi makakatulong sa relasyon ninyong mag-asawa. At kahit na hindi foreigner ang asawa mo, marami ring mga Pinoy na hindi sila sanay sa confrontation, na kapag nasasaktan sila, tahimik lang sila. My advice, bilang mga may asawa na, we need to reach out and compromise. Tayo mga asawang babae at yung mga lalaki ganun din, umupo kayo, mag-usap at ilahad ninyo, maging honest and open kayo at sabihin ninyo ang totoo sa isa't isa para sa ganun maging maayos ang inyong samahan. Next, express your love to your spouse. Kailangan sabihin mo sa asawa mo na mahal mo siya, wag mo lang ipakita. Lumaki ako sa pamilyang hindi kami expressive. Hindi namin i-express yung pagmamahal namin sa isa't isa. Hindi namin sinasabing mahal kita, I love you, o nagyayakapan kami. Kaya kami ng asawa ko na pag-usapan namin na iba ang gagawin namin sa aming pamilya. Palalakayin namin ang aming mga anak sa pag-ibig, ipapakita namin sa kanila ang aming pagmamahal at i-express namin ito sa kanila. Kaya yung mga anak ko, lagi nilang sinasabi, "Mom, Dad, I love you." Tapos niyayakap nila kami. Ganon din kami, lagi namin sinasabi sa mga anak namin, "I love you, I miss you." At niyayakap namin sila at kinikis. Kasi kahit na hindi ka sanay, kailangan gawin mo. Hindi mo pwedeng sabihin, "Mahal kita," sa asawa mo, maging sa anak mo, kung iba naman ang kilos mo. It's very sad, marami kasi ako nakikita sa social media, naririnig, na yung mga tao na
Umiiyak sila, sinasabi nilang mahal kita sa asawa nila, sa nanay nila, sa tatay nila. Pero huli na patay ng tatay nila at ang nanay nila. Gusto kong sabihin sa'yo kaibigan, habang buhay pa ang asawa mo, ipadama mo sa kanya ang pagmamahal mo. Sabihin mo sa kanya na mahal mo siya, na na-appreciate mo ang lahat ng ginagawa niya para sa'yo. Makikita mo, mag-iiba ang relasyon ninyong mag-asawa. Mag-iiba ang atmosphere sa bahay kapag pinuno mo ng pag-ibig ang samahan ninyong mag-asawa. Kaya kaibigan, I want to close with 1 Corinthians 13:4 and 7. Ito ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Kaya kaibigan, ang importante sa lahat, kung gusto mo na maging maayos ang samahan ninyong mag-asawa at kung gusto mong mas lalo pa itong tumagal, gawin mo ang mga suhisyon na sinabi ko at makikita mo ang pagbabago na magaganap sa pamilya mo. The Praying Mom, there is power when you pray.